guest speaker for today na mag-ahatid sa atin ng kanyang knowledge and wisdom with regards to loyalty, One Direction. Ayan. Tawagin na po natin ang nag-iisang Derek Amsi ng LLNC at one of the GUV directors, Director Hernan Quenones. Pasok, Direk. Hello? Good morning. Ayan, so grabe naman, napakaganda ng kasama natin ngayon. Unang-una, na-miss ko po kayo. Sir Norbert, na-miss kita, and Ma'am MJ, na-miss kita. Kung hindi ako nagkakamali, nandyan lang kayo sa taas habang narito ako sa baba. Nasa ano kaya ata? Solo mo dyan. O, buti na lang may kasama akong audience, may kasama ako dito sa baba. Kung hindi, alam na kung sino yung kasama natin dito. No. Anyway, ayan, dahil lumalalim na po yung gabi, unang-una, shout out muna po sa lahat ng Luzon, Visayas, Mindanao na narito po sa ating nakasubaybay po sa ating FB Live, nakasubaybay po sa YouTube, sa Twitter, sa lahat, basta nakasubaybay na po kayo. Hindi ko na alam kung nasaan po nakasubaybay. May good news tayo, Sir Norbert, bago tayo magsimula para alam lang ng ating mga tambayer, alam lang ng ating mga nakasubaybay dito. Huwag po kayong bibitaw. Mas maganda po, mag-invite pa po tayo. I-share po natin yung ating Facebook Live. Dahil ang good news po namin ni Ma'am MJ ngayon ay grabe, sa grabe. Nag-prepared po si Ma'am MJ at si Sir Norbert ng free. Yan, tandaan po libreng dinner. Okay ba Sir Norbert, Ma'am MJ? Libreng dinner. Kaya lang, ito yung kondisyon. Yung dinner po, kunin nila sa kanilang kusina. Yun. Nakabiti po ba yan? Pinagpapawisin ako sa Derek eh. Parang stress. Kinakabahan kami Derek Hernan eh. Anyway. Ayan na. Sige na Derek, magsimula ka na. Excited sige, na kami. Ano na ba meron ngayon? Sige, simulan na natin. Dahil hindi natin patatagalin. Dahil ito pong naka-prepared na ito. So kung hindi nagkakamali, 6 hours po ito. So ngayon po magsisimula tayo, matatapos tayo. At least bukas nandito pa rin tayo. Sige po, walang tulugan. Ayan, hindi na natin patatagalin. So ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon? Ayan. So hindi ko po alam at ako po, unang-una nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa lahat po na nakasubaybay and siyempre sa buong BOE, sa buong management, sa buong LLAsian, sa buong SBDO, mobile product provider po natin. Kahit nasaan po kayong lupalop, ito yung good news. Kung nasaan man po kayo ngayon, dyan lang po kayo habang nandito po kami. So ang topic po natin ngayon, sabi nga po natin, road to years po, ito po siya, 4 years anniversary po natin. And syempre, loyalty. Naku, parang kanta to, Sir Norbert, One Direction. Ano nga ba yung pagiging loyalty? So yan po yung pag-uusapan po natin, kaya wag na wag po kayong bibitaw. So sige po, let's proceed po natin sa next slide po. Ano nga ba yung mga dapat natin pag-usapan? Sabi ko po dito, the heart of loyalty. Ano ba yung puso? Diba? Ano ba yung nasa puso natin bilang pagiging loyalty natin? Siyempre, sabi nga po, ito po siya, Chapter 1, Life Move in One Direction. So ibig sabihin, nasa isang direction po tayo. So example, ito po yung task natin, ito yung binibigay po sa atin na dapat nating gawin. Kailangan focus po tayo doon. Okay? So what next? Ano ba yung mga dapat natin pag-usapan? Ayan. So yun ang pag-uusapan po natin. Ano nga ba yung One Direction at saan nga ba tayo papunta at bilang pagiging loyalty po natin. So tingnan po natin, ano ba yung maibabahagi ko po sa inyo sa ngayong gabi. What next? Ito po yung kasunod ng ating slide. Ayan. Yan. Sabi ko po dito, ang pagiging loyalty po ay nabubuo po siya sa sama-sama tayo ay manindigan. O di ba? Ang tanong, sa lahat po na nasa Facebook Live, kayo po ba ay naninindigan? Pinaglalaban po ba natin yung company, yung produkto natin na meron tayo? O baka mamaya ang pinaglalaban po natin ay produkto ng iba. So hindi po masasabing loyal. Tama po ba? So ano pa ang sinasabi po natin dito? Magpakailanman dahil ang pundasyon ay itinayo ng may tiwala. Di ba? Devotion at katapatan. Ibig sabihin, pag sinabing katapatan, anuman yung challenges, anuman po yung mga nararanasan po natin ngayon,
kailangan maging tapat po tayo. Ibig sabihin, ito po yung meron tayo, so dapat ipaglalaban po natin yan. Bakit? Hindi po natin magagawa mag-isa kung hindi, sabi nga po natin, sama-sama tayo ay may paninindigan. Tanong, lahat po ba dito may paninindigan? Sige po, comment po kayo dyan sa ating Facebook Live kung may paninindigan nga po ba tayo. Ayan. So ano pa po? Sabi ko nga po dito, together we should stand forever because the foundation is built with trust, develop, and loyalty. Tama? So pag sinabing loyalty, talagang makikita po natin yan. Paano ba makikita pagiging loyalty? Unang-una, sa iyo mismo, sa atin mismo, sa ginagawa natin sa araw-araw. Yung bang pagiging loyal, ito po yung matanong ko sa inyo. Pag sinabi po bang loyal, once a month, bago ka magparamdam. Once a month, bago ka magparamdam doon sa Facebook, doon sa Messenger, o once a year, di mas mahirap po yun. Ibig sabihin, pagiging loyal, whatever you take, nandyan po tayo. Okay? So what next, Hernan? Ano pa ba yung pagiging loyal? O yun ang pag-uusapan po natin. Okay? Sabi nga po natin, ito po yan. What next na pag-uusapan po? Let's proceed po tayo. Alright. So now, sabi po natin, yung tipo pag loyal ka, yung tipong nag-i-snipe ka, yung tipong nag-i-scout ka, yung tipong gumagamit ka ng telescope, talagang ini-spot mo yung target. O, di ba? Sabi nga po, pag-usapan po natin, ano nga ba yung pagiging loyal? Pag-usapan po natin, that three, ito po siya, commitment, leaders must make. Yan. Ano ba yung pagiging leaders natin? O, di ba? Tatlo lang po yung pag-uusapan natin. Pwedeng mas marami, pero focus po tayo sa tatlo. Number one, ano po ba yung dapat natin pukusan? Bilang loyal po tayo. So, tingnan po natin at mababasa po natin at makikita po natin dyan sa ating slide yung pagiging, yung three, okay? Three commitment leader must make. Ayan. So, ayan, medyo hindi pa lumalabas. Ayan. Number one, commitment to the organization and its mission. So, ibig sabihin, ano ba yung mission mo? Tama? Ano ba yung organization? Halimbawa, nabibilang ka, may isa kang asosasyon o kinakaaniban. Dapat yung commitment mo na dyan. Like example, halimbawa, tulad natin, nasa LLIC tayo. So, ibig sabihin, ano man yung mangyari, paglalaban natin. Kung anong produkto natin, paglalaban natin. Tama? So, ibig sabihin, sa buka ng bibig mo, sa pintig ng puso mo, ang sinisigaw BB cream. O, di ba? Spot cream, gluta. O, di ba? So, ibig sabihin, sugatan ka man, hiwaan ka man, makikita nila yung produkto mo. Kahit anong challenge, kung loyal ka, loyal ka. Alright? What next? Ayan. Ano pa yung isa? Kasi number 3 po yung pag-usapan natin. Isa pala yung nakikita natin. Okay, tingnan po natin yung number 2. Sa pagiging leaders po natin. Ayan. Medyo mabagal lang konti ang ating internet. Iyon! Commitment to your team. Tanong, kung ikaw ay may dinala, parang ganito po yan para mas malinaw po tayo. Example, ikaw yung leaders. Ikaw yung tatay ng team. Magdadala ka, dadalhin mo kay LLIC. Example lang Ngayon, eto ngayon yung product, medyo maaring taliwas doon sa nakasanayan natin kasi nasanay tayo, halimbawa, yung mga dati nating ginagawa. Siyempre, pagdating sa LLIC, alam na natin, more on beauty, skincare. Yan. So ngayon, dahil medyo iba yung produkto, so ngayon, medyo magdadalawang isip ka. Ikaw ngayon yung leader, ikaw yung team leader, ikaw yung nagdala, tapos i-offer mo yung ibang produkto. Paano mo masasabing loyal? Paano mo masasabi na loyal ka doon sa team mo? Kung iba-iba yung ino-offer mo sa kanya. So, mahirap po yun. Ano po ibig ko sabihin? Kung ano meron tayo, kay LLIC, kung ano meron produkto, yan dapat tayo. Yan tayo maging loyal. Number 3, commitment to yourself. Tanong, sa lahat po nandito sa Facebook Live, sa lahat ng sumusubaybay po natin, tanong, commitment po ba kayo sa sarili nyo? Kailangan, kasi ang matinding kalaban po natin dito, sarili natin. Kaya minsan, ang hirap po mag-build ng organization o minsan kasi kalaban natin, to be honest, yung sarili po natin. Kaya sabi ko nga, 3 lang yung pag-usapan po natin, commitment to the organization. Kung ikaw may team, 1 o 2, marami, dapat committed ka doon sa mission na gusto mo, doon sa team mo. Number 2, yan, commitment your team.
Number 3, commitment yourself. Ayan. So, ano nga ba yung pagiging commitment natin? At bilang leader, ano pa yung meron at kailangan nating gawin bilang pagiging loyal po natin? So, next po tayo para mas maintindihan po natin. Ayan. Pansinin po natin, meron po ditong 5 leader. Ayan. So, halos parehas ang kulay, may naiisang kulay lang na difference. So, as a loyalty, tingnan nyo po pwede pong ito, example lang po kayo, pwedeng sabay-sabay po nag-join o nagsimula kay LLIC. Pero in the following day, following week, following month, iba-iba po yung nagiging result. Pwedeng may mas mabilis, pwedeng may super bilis, at pwede namang may super bagal. So, ibig sabihin lang po, magkakaiba po sila, pare-parehas pong leader, pero iba-iba po yung magiging result. Depende po yan doon sa pagiging loyalty mo, doon sa ginagawa mo, at yung pagiging loyal mo sa sarili mo. Yung result po kasi, hindi po nakadepende yan sa nagdala sa'yo dito o sa nag-invite sa'yo dito. Yan ay nakadepende sa pagiging loyalty mo doon sa ginagawa mo sa araw-araw. Ang tanong, loyal po ba tayong lahat? Sa sarili natin, sa team natin, at doon sa mission po natin. So ano pa ba yung mga klase ng leader na masasabi natin loyal? Tingnan po natin, baka makatulong. I-take note lang po natin. Ayan. Uncommon leader. So ibig sabihin, uncommon leader, pansinin po natin ulit, babalik ako dito. Maaring sabay-sabay na 5 leader o sabay-sabay na pumasok o sabay-sabay na team, 5 team. Pero pansinin po natin, pagdating po ng monthly recognition, pwedeng may nauna, pwedeng may nahuli, pwedeng may nasa gitna. So, uncommon leaders. Bakit po? Ano ba yung uncommon leaders? As a loyalty po tayo. Sige po, tingnan po natin. Next slide po tayo. Ayan. Uncommon leader, hindi karaniwang mga pinuno. Pag sinabing leader, ikaw yung ngayon, yung tipong gumagawa ng way o paraan o nag-innovate. Yung tipong hindi ka naka-stay lang doon sa natututunan mo ngayon. Ibig sabihin, ang kanilang mga pangarap ay mas malaki kaysa kanilang mga alaala. So minsan po kasi, sa sobrang laki ng pangarap natin, ang dami mong gustong mangyari sa buhay natin. Pero minsan, ang lagi natin binabalikan yung problema, yung nakaraan, yung nakalipas, yung nahirapan ka. Lagi mo sinabi, ay, kasi ganito ganyan Guys, ang laki-laki ng pangarap po natin. Pero lagi natin anong ginagawa? Ang lagi natin binabalikan yung nakaraan. So, ibig sabihin, as a leader, di ba? Uncommon leader, ang kanilang mga, o sabi natin, ang ating mga hinaharap ay mas malaki kaysa saan? Sa kanilang mga alaala. So, kung haharapin po natin yung realidad, so ang daming magiging solusyon doon sa problema. Napakarami. So, bakit po? Sabi nga po natin, don't ever let your memories be bigger than your dream. So kung malaki yung pangarap mo, i-let go mo yung mga nagpapabigat sa iyo. Iwan mo yung mga tao na hinihila ka palagi pababa. At ang isama mo yung mga tao na gustong makamove on, yung gustong ma-achieve yung mga pangarap. Bakit po? Dapat ang harapin po natin yung future. Huwag po natin balikan yung nakalipas. Tandaan po natin yan. Okay? What next? Ano pa ba yung mga iba na uncommon leaders? Tingnan po natin. Baka makatulong po tayo. Sabi ko po dito, nagsisimula sila ng paggalaw at momentum para sa iba. So minsan, yung momentum natin, yung eagerness natin, yung passion natin para gawin yung ating activities sa araw-araw, hindi po nakadepende yan kahit kanino. Bakit? Magsisimula po yan sa atin bilang leader. Alam niyo po ba na, lalo na po sa panahon ngayon, tingnan po natin ang social media, tingnan po natin ang Facebook. Kahit mga hindi naman dapat kinakopy-paste, kinukopya, nire-repost. So ano po yung point? Kung ikaw ay nakay LLIC at sinabing viral booster, di ba? Viral na, trending pa, ipupost mo, i-copy-paste mo yon, tapos kung ano yung activities mo, kagayahin niya ng team mo. Minsan po, kasi tayo na yung leader, hindi pa tayo nag-create ng magandang strategy o galawan.
minsan nakadepende pa rin po tayo. As a leader, tayo po yung pinagsisimula ng momentum. Tayo po yung pinanggagalingan ng strategy. Bakit? Pag nakita nila na araw-araw ito yung ginagawa mo, araw-araw may kinakausap ka, araw-araw dahil loyal ka doon sa ginagawa mo, loyal ka sa company, loyal ka doon sa lahat ng produkto, believe me, wala kang ikakahiya. Araw-araw gagawin mo siya. So yun po yung tinatawag po natin. Saan po magsisimula? Sabi nga po, nagsisimula sila ng paggalaw. So tanong, pagka araw-araw ba may activity ka at gumagalaw ka at nag-i-innovate ka, nag-i-improve ka, may mababago po ba? Yes. Dahil ang pagbabago po ay wala sa iba. Ang pagbabago po nasa atin mismo kung paano mo ginagawa yung negosyo mo. What next? Sabi ko nga, okay. So ano pa po yung next natin? O, tingnan po natin. Ayan. So kunti na lang po. So malapit na po. Mga 1 oras na lang, matatapos na po tayo. Ayan. So tanong, sa lahat po ng Facebook Live po natin, ayan, nandyan pa po ba kayo? Comment nga po kayo dyan. Ayan. Gusto po namin makita. Naku, wag po kayong bibitaw dahil may mga kaabang-abang po tayo sa dulo. Okay? Ano pa po? Sabi nga po natin, ito po naniniwala sila sa kanilang layunin at kanilang mga tao na lampas pa. Sabi nga po, lampas sa katwiran. So ibig sabihin, kung loyal po talaga tayo, maniniwala tayo, mapa-cross line, mapa-downline, mapa-business partner, mapa-PODs, di ba? Pero tanda po natin, wala pong perfect. Pero ang importante, paniwalaan po natin. Bakit po? Sabi nga po natin, once sa pinaniwalaan mo lahat ng bagay, walang imposible. The power of mind, the power of tongue. Kung ano yung pinapaniwalaan mo, yun yung mangyayari sa iyo. Di ba? Do I believe the best in other? Okay? Sino po nagsabi niyan? Ay siyempre, yung kaibigan po natin, si Mark Ford. Di ba? So, tanong po, sa lahat po ng nasa ating FB Live, tanong, may natututunan po ba tayo sa topic natin? So, unang-una po, talagang napakaganda po ng ating topic, napakaganda po na ating pinagkikwentuhan. Ang tanong na lang, ano yung next na slide natin? Okay? Let's proceed po tayo. Hindi natin patatagalin kasi alam ko excited po tayo. Ayan. So sabi nga po natin, pinahalagahan nila ang bawat mapagkukunan bilang tagapangasiwa ng kanilang layunin. So as a leader po kasi, hindi pwede kahit saan po tayo mag-join, kahit anong community, kahit anong asosasyon, kahit anong samahan. So yan po may nangunguna dyan. Kaya nga may tinatawag po tayong opposition, meron pong tinatawag na administrasyon. So ibig sabihin, lahat po yan may namumuno, may leader na nagpapatupad na ano yung dapat gawin. The same din po sa atin sa network, may leader din po tayo o may tinatawag tayong upline. Okay? So kailangan po, ito po, pinapahalagahan nila ang bawat pagkukunan bilang tagapangasiwa ng kanilang layunin. Ano po ba yung layunin natin? Ano po ba yung gusto natin? Ano po ba yung tipong 1 month from now, 2 months from now, 3 months from now, 6 months from now, 1 year from now na focus na ginagawa po natin si LLIC. Yung loyalty mo nandun, yung heart mo nandun. Diba? Sabi ko nga po, leader of value. So kailangan binibigyan po natin value. Value, there's people above all. Ito po siya. All else. Question. Naniniwala po ba tayo? Naniniwala po ba tayo sa mga tao na pinangungunahan natin o pinamumunuan natin? Naniniwala po ba tayo sa mga tao na nilagay natin kung saan sila nandun ngayon, kung anong posisyon nila? Tanong sa ating lahat. Tayo po ba naniniwala? At naniniwala din po ba tayo sa ating sarili? Alright? So may natututunan po ba? Tagalog na Tagalog po ito. Ayan. So what next? Ayan. Malapit na po tayo. Mga siyam na slide na lang po ito. Ayan. Sabi ko po, ayan. Sila ay gumagawa at nagbibigay ng kapangyarihan sa iba sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon. So paano mo mai-encourage yung team mo? Paano mo ma-encourage yung group mo? Paano mo ma-encourage na maging loyal sila sa iyo kung yung sinasabi mo
ay hindi nakikita sa ginagawa mo. Tama? Pwede sabihin mo, sabihin natin, loyal ka, loyal ako. Pero tanong, nakikita ba doon sa galaw mo, doon sa kilos mo, yung sinasabi mo? Baka hindi. Okay? Try to analyze. Bakit po? Napaka-importante po eh. Tama? So bakit po napaka-importante? Ulitin ko lang po, sila ay gumagawa at nagbibigay ng kapangyarihan sa iba sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon. So ibig sabihin, yung action, napaka-importante po. Pag sinabi mong, 4 dapat, 4x4, ito yung gagawin natin. Ang question, ginagawa ng team mo, ikaw, ginagawa mo ba? Tama? Bato-bato po sa langit. Totoo po ang sinasabi natin. Ibig sabihin, pag sinabi mo ito yung gawin natin, lahat ng gagawin natin ito. Promise. Pero tandaan, lahat ng pangako ng tao pwede sumablay, pero pangako ng Diyos hindi sasablay. Tama? So ibig sabihin po, pagka pinaniwalaan po natin yung mga bagay na yan, tapos nag-take action po tayo, walang imposible kung ano yung ginagawa po natin bilang pinuno, yan din po yung gagawin ng nasasakupan natin. Ibig sabihin, kung ikaw yung namumuno, kung ikaw yung leader, kaya nga, kung ikaw po yung nandyan, makikita sa iyo yung action mo. Baka mamaya, be a leader, ikaw yung nagkikreate ng pagkabahagi ng organization mo. Okay? Sabi nga po, time to engage. Pag pumasok ka na, engage ka na. O, di ba? Sabi nga, itudo mo na. Wala nang reservation. Sama-sama tayo. Tulong-tulong tayo. Bakit? Para saan? Para sa ating mga pangarap. Alright? What next, Sir Nan? Okay. Ayan. Kunti na lang po. Ayan. Sabi ko po, lahat ng bagay, pinaplano nila kung paano gamitin ang bawat mapagkukunan. Ito po siya, mapagkukunang magagamit upang maging matagumpay. So ano po ibig sabihin? So kung ba sa yung mga bagay na tutunan natin, so yun po yung ginagamit natin, yun yung mga strategy na pwede natin gamitin para mas maging matagumpay. So ano po ba yung para maging matagumpay? Yung bang mga negative o yung bang mga positive? Yung bang pagiging loyal o yung pagiging unloyal? Yung bang pagiging leader o unleader? So ibig sabihin po, so lahat ng bagay po para makuha natin yung tagumpay, lahat yan magsisimula sa second letter. So sabi ko nga dito, lahat ng bagay mag-i-start. Saan? So mag-i-start, think, and analysis. Number 4, magpa-plan ka. As a leader, kailangan mo nagpa-planning. As a leader, kailangan mo nag-analysis. As a leader, walang masamang sumubok ng strategy. Bakit? Saan magsisimula yan? Sa iyo, sa akin, sa atin. Tama? And what next? Ayan. Sabi ko nga po, medyo lumabo. Ayan. Whatever you think, sabi nga po, do and, ayan, do again. Subukan mo lang. Nag-fail ka, na-reject ka, okay lang. Tuloy mo lang. Bakit? Nasa dulo ang success, wala sa simula. And what next? Ayan. Keep in, ayan, doing. Bakit po? Once na nalagpasan po natin, lahat po yan, yung ladderizing, step by step, ibig sabihin, ang success po kasi, lahat yan may pagdadaanan. Pero ito yung good news. Sa lahat po na nasa Facebook Live, may solusyon po yan para hindi ka ma-reject. May solusyon po yan para hindi ka mabigo, para hindi ka mahirapan. Huwag mong gawin. At kalimutan mo na rin yung pagiging loyalty mo sa sarili mo. Kalimutan mo na rin yung pagiging loyalty mo sa team mo. Kalimutan mo na rin yung vision mo. At kalimutan mo na rin yung mga pangarap mo para sa family mo. Sure ako, walang rejection yun. Wala kang hirap. Bakit? Kasi hindi ka dadaan doon sa proseso. Pero kung ikaw ay napakalaki at lawak ng pagiging loyalty mo, saan? Sa sarili mo? Sa team mo? Sa organization mo? Believe me, kahit anong rejection yan, gawin mong appetizer lang yan. Bakit? Once na nalagpasan mo yan at narating mo yung success, believe me, hindi lang ikaw ang magkikinabang, kung hindi buong family mo, buong mga mahal mo sa buhay, na mga umaasa at nagtitiwala sa iyo, buong organization mo, kasama mo sila. So, ganun po yun. So, kung hindi po natin gagawin, sino gagawa para sa iyo? Sino magiging loyal para sa iyo? Sino magiging loyal para sa pangarap mo?
Wala pong ibang gagawa niyan. Kaya tayo dapat. Kaya kailangan, everyday, tingnan po natin yung sarili natin sa salamin. Tapos titigan mo siya. Kausapin mo siya. Kung ikaw lalaki, sabihin mo, ang gwapo-gwapo ko. Huwag niyo pong hintayin na sumagot yung salamin. Delikado po yan. Ayan, may natututunan po ba lahat na nasa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, and all over the world? Ayan. So, what next? Ayan, watching from Caloocan, Team Golden Vision. Ayan, wow, grabe naman. Yes, sir, sabi naman ni Sir Jason. Okay, what next? Ayan, so mga 20 slide na lang po. Ayan, so lahat po, ayan. Okay, ano pa? Sabi nga po natin dito, ang legacy, di ba? Ang kanilang legacy ay ang paglutas ng mga partikular na problemang kinakaharap ng mga tao. Ibig sabihin lang po, as a leaders, tayo po yung frontliner, ikaw po yung pinaniwalaan nila, dapat po tayo yung pagsisimulan ng legacy. Bakit? Once na naituro natin sa kanila, paano magbabago, paano ba yung pwede makaalis doon sa sitwasyon nila ngayon, believe me, maraming tao ang pwede mabago ang buhay. Kaya nga po sa LLIC, welcome po ang lahat. Pero hindi lahat para kay LLIC. Yung loyal lang po. Kaya nga dito, ang loyal, ang magtiis at ang magpatuloy, sigurado, siya po yung magiging milyonaryo. Ang tanong, lahat po ba kayo sa FB Live gusto maging milyonaryo? Sige nga po, type nga po kayo dyan. Comment po kayo. Gusto po naming makita yung comment nyo po dyan sa ating FB Live. And your success come from what you receive. Your legacy come from what you give back. So, ibig sabihin po, once na talagang may ginawa po tayo at ginawa po natin yung tama, walang imposible. Yun, from Direct John, yes na yes. Ayan. Thank you so much po sa lahat po na nasa FB Live. Parang 2 kalahati lang yung nagko-comment. Ayan. From Dipolog City. Wow, abangan nyo po dyan. Grabe, abangan nyo po dyan. Si Sir John, hindi po ako sa Dipolog. Ayan, what next? Yung mga nagko-comment dyan. Ayan. Thank you so much. City Laguna. Wow. Ayan, parang kilala ko to. Okay, so ano pa po yung maibabahagi natin? Ano pa po yung pwede nating matutunan? Ayan. So malapit na po ako matapos. Sabi ko nga lang po, sandaling-sandali lang po ito. At sana po sa bawat slide ay may natututunan po tayo. And siyempre, ito na po yung good news. Good news. What next? Tuloy po tayo. Ayan. Okay. Next slide ko. Ayan. Ito na po. Ayan. As a leader, sabi nga, loyal po tayo. Gumagawa, actually tayo to hindi sila Gumagawa tayo o gumagawa sila ng may kasipagan. Wow. Ang tanong, lahat po ba tayo masipag? Sige nga, tayo po lahat na masipag. Sige nga po, tayo po lahat na masipag. Comment po tayo sa Facebook. Ayan. So, bakit po? Gumagawa sila ng may kasipagan at dedikasyon hanggang sa wakas upang makatapos sila ng maayos. So ibig sabihin talaga, kung gusto mong matapos ng maayos lahat ng bagay, kailangan gagawa tayo ng kasipagan. So lahat po pala kailangan tayo maging masipag. Biblical naman po tayo, di ba? Ano po sabi sa Biblia? Walang masamang maging masipag. Saan? Di ba? May tanong, saan? Hindi lang po sa hanap buhay. Maging masipag ka sa hanap buhay para saan? Para sa iyong pamilya. Kasi bilang family, ikaw yung may malaking responsibility dyan sa anak mo, sa family mo. Huwag mong iasa sa iba. Number 2, maging masipag saan? Maging masipag ka sa paglilingkod at pananampalataya at pagsunod. Saan? Sa ating Panginoon Diyos. Once na ginagawa po natin yan, believe me, siksik, liglig na umaapaw ang biyaya at pagpapala sa bawat tahanan, especially sa lahat ng ka-LLIC. Ang tanong, ready po ba kayo sa lahat ng biyaya na parating galing kay LLIC at galing po sa ating Panginoon Diyos? Wow! Thank you so much. Sabi ni Ma'am Jane Aquino, yes! Okay. So ano po yung kailangan? Napaka-important po. Okay? Diligence. So napakarami po na pwede nating gamitin, pwede nating gawin, paano tayo mag-expand, paano pa po natin palakihin, paano pa po natin magagawa yung mga bagay. Sabi nga po, wala namang ibang gagawa Bakit po? Sabi nga, walang ibang tatapos
ng mga bagay na pinagdaraanan natin tayo mismo. Alright? Ayan, thank you so much po sa lahat na nag-yes at nagko-comment sa Facebook. Okay? Ayan, thank you so much po sa inyo. Dahil po dyan, may free copy po tayo. Yung copy, again, kunin nyo na po sa inyong kusina. Ayan. So, kunti na lang po. Kunting-kunti na lang po. Dahil matatapos na tayo. Okay? Next slide po. Ayan. Ito na po yung ating talagang ganito lang po kabilis ang ating kwentuhan. Ayan. Okay. Tuloy-tuloy natin. Ayan. Medyo nagahang. Wow. Okay po. Itutuloy na po natin. Sabi ko nga po, ang lakas ng loob ay nagtuturo sa atin kung ano ang dapat katakutan at kung ano ang hindi dapat katakutan sa pamamagitan lamang ng pagkilos natin. Okay? Matatamo ang pagkilos natin, matatamo ang kaalamang iyon. So ibig sabihin, so lahat ng bagay po, 'di ba? Yung lakas ng loob ay magtuturo sa atin. So pag nandito po pala tayo, kailangan po natin may tapang ka. Natatandaan niyo po 'yon, sabi ni founder ni Daddy LR. Kailangan may tapang ka. May pangarap ka, dapat matapang ka. May gusto kang marating, dapat matapang ka. So tama po eh. Bakit po? Sabi nga po natin, ulitin ko, ang lakas ng loob ay magtuturo sa atin kung ano ang dapat katakutan at kung ano ang dapat hindi katakutan. Sa pamamagitan lamang ng pagkilos natin, matatamo ang kaalamang iyon. At mula sa kaalamang iyon ay magmumula ang isang panloob na lakas na naghihintay. Inspirasyon sa atin na matyaga, yan, di ba? Matyaga sa hirap ng matinding paghihirap at nagbibigay inspirasyon sa iba. Sa susunod, sabi nga po natin dito, sa susunod, sa pinakamahirap na panahon, ang katapangan ang siyang dahilan kung bakit ang isang tao ay isang pinuno. So, ibig sabihin po pala, wala pa po pala, at kung titingnan natin, wala pa po pala na naging pinuno na takot o duwag. Hindi po duwag dahil ayaw makipag-away. Hindi po matapang dahil nakikipagsuntukan. Ibig sabihin lang po niyan, matapang ka na harapin lahat ng challenges. Rejection man yan, kalamidad man yan, pagsubok yan. Minsan, ang kalaban po kasi natin, to be honest, aminin nyo siya hindi. Sino po yung nakakaranas na may kalaban na ang dami mong gustong gawin pero nahahadlangan ka? Sige po, type po kayo dyan. Type po kayo, comment po kayo. Bakit po? Para makita po natin. So bakit po? Kung wala kang tapang at lakas ng loob para abutin yung mga pangarap mo, sino ang maglalakas at loob? Sino ang magiging matapang? Tama? Kung ikaw ay isang ama ng tahanan, kailangan mo ba maging duwag? Paano yung family mo? Paano yung anak mo? Paano yung mga mahal mo sa buhay? Ano po ibig ko sabihin? Kailangan natin dito sa panahon ngayon, tapang at lakas ng loob. Tapang na kailangan magdesisyon ka na 1 year from now, 2 years from now, dapat wala na ako sa kahirapan na kinalalagyan ko ngayon. Tapang na kailangan gawin ko to, anuman ang mangyari, ipaglalaban ko yung mga pangarap ko. Bakit? Walang ibang tao makikipaglaban para sa pangarap mo. Ikaw at ikaw at ikaw mismo. Kung loyal ka lang para sa mga pangarap mo. Kung loyal ka para sa sarili mo. Kung loyal ka sa team mo. Kung loyal ka to sa vision mo. Ano ba yung vision mo? 1 year from now? 2 years from now? 5 years from now? Kung loyal ka, dapat ipaglalaban mo. At dapat ipaglalaban mo yung karapatan. Okay? Sino po nagsabi niya? Kanina lang po, nagkwentuhan po kami. Nagkakwentuhan kami kaya nailagay po namin dyan. Sino po yan? Si John C. Maxwell. O, diba? So bakit? Totoo po yan. Kaya po marami pala nagiging successful kahit hindi po tapos sa degree o ano po yung narating nila, pero dahil may tapang at lakas ng loob, so nagagawa po nila na makaalis doon sa sitwasyon natin ngayon. So ano po ibig sabihin? Kung hindi ka loyal sa sarili mo, kung hindi ka loyal doon sa commitment mo, kung hindi ka loyal doon sa family mo at doon sa vision mo, hindi mo kayang gawin yan. Bakit?
magiging going daplo ka. Kung saan yung agos nandun ka lang. So hindi mo na ipaglalaban yung mga bagay na kailangan ipaglaban para sa mga mahal mo sa buhay. Ang tanong po, sa lahat po na naririto at nakikinig at nanonood po sa ating FB Live, loyal po ba tayo? Sige nga, comment nga po dyan. Ayan, nandyan pa po ba kayo? Ayan. So alam ko po, hindi talaga makasagot yan kasi nasa FB Live. Sariling sikap para maabot ang pangarap. Gumagawa ka para paraan ang pangarap na may tapang at porsigido. Porsige. Wow, tama po yon. Tapang at lakas ng loob. Kasi kung wala kang tapang, hindi ka magdidesisyon para makuha mo yung gusto mo. Kung wala kang tapang, hindi mo gagawin kasi natatakot ka baka ma-reject ka. Natatakot ka baka walang sumama sa'yo. Natatakot ka baka hindi sila sanay doon sa ginagawa mo. Tama? Ayan. From Marcos Imbulan, yes, amen. Okay. Bakit po? Lahat ng bagay nagsisimula sa tapang at lakas ng loob. To decide. Kung hindi ka magdidesisyon na umalis sa sitwasyon mo. Example, ako, empleyado. Kung hindi ako alis sa pagiging empleyado ko, tatanda ako empleyado. Sorry to say, pero dati po ako empleyado. Kung hindi po ako nagdesisyon na ipaglaban yung mga pangarap ko, yung mga bagay na meron ako, hanggang ngayon wala pa rin po ako. So ano po yung point? Kailangan ipaglaban po natin. Lahat po tayo, lahat po na nangangarap, especially sa mga ama at ina ng tahanan, ang pagiging loyal po para sa family mo. Kung loyal ka sa family mo, dapat iahon mo sila sa kahirapan. Kung loyal ka just sa nakapaligid sa iyo, dapat ipaglalaban mo. Dahil walang iba makikipaglaban para sa future. Kung hindi ikaw at ikaw at ikaw lang. Hindi ka kayang ipaglaban ng team mo. Pero ikaw sa sarili mo, alam mo saan ka patungo. Okay? And siyempre, what next? Ako, ito na po. Ako, excited na po ito dahil alam ko malapit na po tayo matapos. Ganito lang po kabilis. Napakabilis lang po ng kwentuhan po natin. Ayan. Okay, ito lang po yung iiwan ko. Ayan, halata na po, no? Ayan. So sa lahat po na nasa FB Live, napakabilis lang po. Sabi ko nga, prepared po natin. Hindi natin na kailangan patagalin. Ito lang po ang iiwan ko po sa inyo. Sa Kawikaan 357. Alam ko po, sa bawat bansa, sa bawat nasasamahan nating asosasyon o organization, may kanya-kanyang policy, may kanya-kanyang batas. Meron nga po tayong tinatawag na Batas 45. Pero dito po, hindi. Batas 357. Pero hindi po lahat ay pwedeng manalo. Hindi po lahat ay pwedeng matalo. Bakit po? Ano po yung sinasabi sa Biblia? Ito po ang iwan ko po sa inyo. 357. Magtiwala ka ng buong puso. Saan? Sa tao? No. Sa ating Panginoon Diyos. At huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Maraming tao na magagaling, pero ginagamit yung galing. Pwedeng tama, pwedeng mali. Pero kung nanalig ka sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos, kahit duwag ka, kahit mahiyain ka, kahit yung tipong hindi ka sanay humarap, pero pag Diyos ang pinaniwalaan mo, believe me, yung tapang at lakas ng loob, ipagkakaloob sa iyo. Number 5, ano sabi ng ating Panginoon Diyos dito? Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa inyo ang tamang landas. Mga brother and sister, mga ka-LLA Luzon, Visayas, Mindanao, sino dapat nating unahin? Sino dapat nating paniwalaan ngayon? Sabi po ng ating Panginoon Diyos, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa at ituturo niya sa inyo ang tamang landas. Ano po ibig ko sabihin dito? Kung isa ka sa team na medyo hindi mo pa nakukuha yung gusto mo, pero loyal ka na ma-achieve at maiahon mo yung team mo, believe me, panghawakan mo yung aral at salita ng ating Panginoon Diyos. At ituturo niya ang tamang tao, tamang team sa organization mo. Ibibigay niya sa iyo. Wag na wag ka lang hihinto. Kasi pag napagod kasi, hinto ka kaagad eh. Walang masama pag napagod, pahinga. Pero hatawin mo. Ang linaw po, panghawakan po natin to. Ituturo niya sa inyo ang tamang landas. Pag ikaw nang hina, pag ikaw bumigay, hindi ka totoong loyal sa sarili mo. Hindi ka totoong loyal sa mga pangarap mo. Hindi ka totoong loyal sa team mo. Hindi ka totoong loyal
doon sa kinasasamahan mo o kinaaaniban mo na company. Number 7, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin ang utos nino ng tao, hindi, ng Diyos. At lumayo ka sa kasamaan. Minsan po maraming mapaglinlang. Okay? Maaring nag-over-promising o dito ka pero ito yung kikitain mo. So pwedeng malinlang po tayo pero tingnan natin, aralin po natin mabuti. Ano ba talaga? Nasaan ka ba talaga? Ano nga ba meron si LLIC? Walang iba po na magbibigay ng galing sa bawat isa sa atin. Walang iba po na magtuturo ng kahusayan sa atin. Ikaw at ang ating Panginoon Diyos lang. Basta naniwala ka sa ating Panginoon Diyos, hilingin mo sa Kanya, walang imposible. Kaya kung nanghihina po kayo, mga brother and sister, Luzon, Visayas, and Mindanao, pag nanghihina ka, believe me, mayroong itatalaga ang ating Panginoon Diyos dyan sa lugar mo na yun ang magpapalakas at yun ang mag-aahon sa mga taong nahihirapan. Sa mga taong nasa paligid mo, magugulat ka pagbalik mo kay LLIC, boom! Member na pala, na-booster na ng iba. Tanong, papayag ka ba? Na yung kapitbahay mo, na-booster ng iba. Ibang booster po yung ibig ko sabihin, huwag niyo po isipin na si Direk Chill, yung na-booster. Kidding aside, Direk Chill, nasabit ka rito. So ano po yung ibig ko sabihin? Sa LLIC, kailangan lang buo yung loob mo. Nandun yung passion mo, nandun yung direction mo. Tama. Yung tipo pag may nakita kang ngumiti, alam mo, kwento ko lang po, naalaala ko nung nagsisimula tayo, GN, tayo lahat po, bago nag-pandemic, talagang focus tayo, MPP, video, di ba? Ito lang. Dumating yung time. Pilim-pili, quality people, hinahanap natin. Ngayon po, sina-challenge ko po, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Ang booster, walang sisinuhin. Sisiguraduhin ako, kahit tricycle driver, kahit nagwawalis sa kalsada, kahit sino yan, basta naintindihan niya at naunawaan niya yan, magagawa niya ng paraan. Bakit? Sa pamagitan nung maliit na halaga na sisimulan niya, basta naging loyal siya at loyal ka, naturuan siya at i-guide mo siya, sa pamagitan po, walang imposible. Ikaw yung magiging channel of blessing ng maraming tao na naghihirap sa bansang Pilipinas at hindi na sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Ang tanong, hihintayin mo pa ba na ibang tao yung makakuha sa mga nakapaligid sa iyo? Na ibang tao yung makapag-engage o makapagpa-member dyan sa nakapaligid sa iyo? Yung isang araw paggising mo, yung kapitbahay mo may tarpaulin authorized distributor na. Ang tanong, kikilos ka na ba? Pero bago ka kumilos, try to ask yourself, loyal ka ba talaga doon sa sarili mo, sa mga pangarap mo, sa commitment mo, doon sa team at organization mo. So with that po, sabi ko sa inyo, napakabilis po nito. Next slide po, at ito, sure po ako, masayang-masaya na po kayo sa makikita nyo sa aking next slide. Ayan! Alright! Sabi ko, magiging masaya sila, Sir Norbert. Masaya talaga sila dito dahil nakita na nila. So, ganun lang po tayo kabilis. To God be all the glory. Thank you. To everyone, by GOB Director Hernan Quiñones, happy to serve you. Masaya po ako na naglilingkod at nagbabahagi po para sa inyo. Sabi ko nga po, ako po, ito't madalas yung po maririnig, ako po yung taong napaka-chismoso. Hindi po ako sanay na walang kinakausap. Kahit itanong nyo po sa mga special na cluster na hinahandle ko. Pag wala po silang pinakakausap sa akin, huwag nyo akong i-invite. Huwag nyo akong papupuntahin sa lugar. Kailangan po pag pumunta ako, may kakausapin ako. At hindi pwedeng isa, dapat tuloy-tuloy yung kakausapin natin. Bakit? Mahirap po matuyuan ng laway. So, ibig sabihin, ang direction po natin, kailangan continuous tayo kumakausap ng tao. Bakit po? Tandaan po natin, ang business po natin ay people business. Ano po ibig sabihin? Kung people business po yan, dapat araw-araw may kinakausap ka. Kung hindi mo kaya ng araw-araw, okay lang yan. Basta everyday. Pag hindi mo pa rin kaya ng everyday, adlaw. Okay? So sa inyo lahat po, again, to God be all the glory. Mabuhay po tayo. Ang inyong lingkod, GOB Director Hernan Quiñones. Thank you.